Bili kang wall clock mo. Nag-aasa ka sa radyo, ha? Sige na nga, ito na nga. 9:24 is our time on the Friday evening. It's a fabulous Friday evening, mga kaibigan. Fabulous kasi kahit traffic, sweldo naman. Bakit naman traffic, wala pang pera, o bad trip yun. Pero nakakainis pa rin, no? Ang traffic, nakaka-packing tape talaga. Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga nilalang mga kaibigan na ang team song ay We Found Love on a two-way street. Yung mga nagkasalubong lang, tapos nagkasabay sa bus, tapos sumakay na traffic magkasama, pagbaba, mag-shota na. Ba't kaya ganun, no? Nag-iiba ang impression natin base sa itsura. Halimbawa, pag may katabi ka at nag-offer sa'yo ng upuan, tapos hiningi yung number mo. Halimbawa, miss, upo ka na. Pero pwede bang mahingi number mo? At pogi, yan, gentleman yan. Diba? Pero pag halimbawa, hindi mo type, hindi mong pangit, pero pangit na pangit ka. Hiningi number mo. Manyak, ganun na. Kahit pinaupo ka, di ba? Kahit ibinigyan ka pa ng iced tea sa bus. Ganun. Nakakainis talaga itong mundo na ito. Pero dyan, nagpapakuli sa mga buhay-buhay natin. Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga bisita ko tonight. Ang dami nyo, ha? Nag-usap-usap ba kayo magpunta rin? Hello po. Welcome. Sa mga pupunta po ng booth ng Love Radio, mga kabisyo, meron tayong mga rules dito, ha? May malaking screen dyan, nandyan ang rules mamaya, pero ang higit sa lahat na rule ay wala pong uutot sa booth, wala tayong bintana. Parang awa nyo na, ha? Oo, kung uutot kayo dito, magsabi kayo na makalabas kami. Tayo rin uubos ng amoy kung sakali. Hello po sa lahat ng mga dalagang may bigot at lalaki may cleavage. Alam niyo, meron talaga, existing talaga yung mga yan. Meron talaga, ano? At maligayang pakikinig po sa lahat ng mga dalaga, mga kaibigan. Ang tigas ng mukha, magpe-picture na katasa. Kamay ang kitim ng lek-lek mo, ha? Wow. Tsura na ito. Hoy, hindi ako nanlalait, ha? Bumabati lang ako. Oo. At maligayang pakikinig po, mga kaibigan, sa lahat ng mga lalaking biktima ng sariling girlfriend. Yung mga tipong, nagsukulay naman, nagpamada naman na maayos, nag-tuck in pa, pagtabi sa girlfriend, pumangit siya bigla. Di ba kasi ang ganda ng girlfriend? Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. At nga pala, paabot ko lang aking pasasalamat sa aking Cherry Mobile family. Thank you very much, Ma'am Poch, sa pinadala mong teleponong personalized. Nandiyan pa yung pagmumukha ko. Wow. Maraming salamat, ha? Thank you very much, Ma'am Poch and my Cherry Mobile family. Go to your Cherry Mobile stores, dealers, mga kaibigan, or kahit anong kiosk, mga kaibigan, nationwide. At ipademo na niyo yung mga telepono ng Cherry Mobile. And who knows, di ba? Pasok sa budget niya, mga kaibigan. Kasi nga, ang Cherry Mobile, mga kaibigan, quality, magaganda yung features ng produkto. Pero, hindi mo na kailangan ng magbayad pa ng halimbawa, yung gamit kong telepono, the Cherry Mobile Cosmos Z2, it's octa-core. Dati ang octopus ay hayop lang, yung telepono ko na siya. 18 megapixel, mga kaibigan. It's my everyday phone. Ang downside lang talaga ay ang nabili kong casing ay pink. Hindi ko pala binili. Pina-arbor lang pala sa akin. Ganda, linaw. Kaya na may friend ako, sabi niya sa akin, ang pangalan ay Nesty Parks, ha? Sabi niya, Papang, gusto kong bumili ng bagong telepono na maganda. Sabi ko, ito telepono ko. Sample mo muna ito bago ka bumili. Ayan, awan ng Diyos, bumili siya kanina. Cherry Mobile. Di ba? May commission ako dyan. Cherry Mobile, mga kaibigan, click tayo. Hello po sa mga bisita ko sa labas ng booth. Hello po. Parang aquarium, no? Kami mga isda ko na yung dugong, okay? Ang daldal ko. Diyan na ba si Chico? Wala pa, commercial pa lang sa SFM. Ang gagawin ko ngayon, babati muna ako. Madami akong mga kasama dito sa ano ba tong cellphone ko? Hindi ayaw mag-send. Wala pala akong load. Eto, saan bang batiin ko? Si ayan, wait lang. Wait lang po, ha, naglo-load lang. May e-loading po sa booth ngayon, eh.
Wow, yung mga bisita ko, kaumpisa pa lang, may babati na kayo, titigas ng mukha nyo. Sige na nga, babatiin ko kayo, baka sabihin nyo masama ugali ko. Si Miss Selena nandito. Bawal pala sabihin. Opo. Bawal sabihin na naka-pink siya ngayon. Binabati ko po lahat ng, ano to? Pelt? Pelt ba to? Sino yun? Ikaw ba yan? Pelt Society, hi sa inyo ang sa APC Group, Michelle Masibag, Chay Corpusa, Judesa, Saralde, Larry, Valerio at Johnny V, Loria, Tambor. Tama? Ang pangit ng sulat mo sa RES Group. Joke lang to naman, mas maganda ang sulat mo sa akin eh. Amerin, ano to? AIM or AME? Anong basa? AME? Kulang ng ay, Brad. Si Janice Mayo, Karen Alcantara, Romary Candila, Mary Rose Naknantoko at baboy na sulat to. Kalaw, Cynthia at Clarissa, Abis by John Jerome, Diwayan, aka Topsy. Wow, may karira, may pag-aka ka, ha? Ba't di mo yung ganyan, no? Wala namang karir, pero yung Facebook niya may nakalagay, Official Keme. Ang pangalan niya ay, Justin Timber River. Wala namang karir, pero ang nakalagay sa kanyang Facebook ay Official Justin Timber River. Wala namang karir. Ano makakagaw sa pangalan niya, nay? Wala lang. Sabi ko lang, ito naman. Hello po sa members ng Filipina Otaku Guild and Discreet and Gorgeous Escudero from Pau of Pasay. Discreet, ba't mo pinabati sa akin? Loko pala to, May kamusta maghapon yung mga kaibigan? Finally, nakatulog po ako ng mahaba-haba kanina. Nagising po ako ng 2:30 ng hapon. Bago yan, kasi I sleep around 7 a.m. I wake up at around 11:30. Araw-araw yan. Kanina, 2 ako nagising. Yay! Nakatulog ako ng mahaba-haba, mga kaibigan. Sa mga nilalang po na tumutulog yung Cherry Mobile ko, ingay, silent ko lang. Sa mga nilalang mga kaibigan na nadadalaw po dito, nagtatanong ano daw ba gusto kong pagkain? Wala! Kung pupunta kayo dito at magdadala kayo ng pagkain, mas maganda, dali nyo yung pera dito. Makatulong kayo sa pambayad na Meralco namin. May babayad ba namin yung Krispy Kreme sa Meralco? Joke lang. Kasi wag na kayong magdala, mga kaibigan, na yung pagpunta po sa booth, mga kabisyo, yung booth namin hindi dinadaanan ng jeep, walang dumadaan na tricycle, maglalakad ka ng malayo, pag umulan mabasa ka, mawawet look ka na dyan. Tapat na po yung pambayad nyo sa amin na dalawin nyo, masaya na kami dito, ha? Ang plastic ko. Pero kung madala ang Krispy Kreme mo kaya Jayco, mas masaya yun. Mas okay sa akin yun. Hello po sa bisita ko, mga kaibigan, tuwan-tuwa sa akin at sa kasama niya napilitan lang. Hello. Kaya naman kaya napilitan siya. Sinabi talaga niya sa akin. Sinamahan ko lang ito, nagbilit Nakakaya naman. Bigyan niyo nga ito ng sofa, nakakaya sa kanya. Ano pangalan nito, ha? Sino magulang nito? Pakuha niyo nga yung pangalan at tin number niya. Joke lang, ha? At least nakaganti na ako. Taga dito naman ako, ha? Ang daldal kong tagal ni Chico Loco, parang ang sarap blade din, Ang dami na bisita sa booth ngayon, May mga mabuting tao, may mga masama. Pero malamang mabuti lahat, tumukha lang. May ganyan mo lalaki, di ba, mga kaibigan? Nakakita na ba lalaki particularly yung pagtingin mo mukhang masama? Pero pag totoo to, ha? Ay manliligaw mo. Hindi ako naman nalalait, pero puro tato, magulo ang buhok, mabaho tignan, pero pag ginawa mo, siya pa yung mabait. Diba, siya pa yung may pinapatunayan sa sarili, siya pa yung gentleman. Pero yung mga yung mga decente, yung mga kumagsuklay, sila pa minsan yung mga totoo yan, ha? Ako ang dami ko na nakausap na ganyan. Hindi naman lahat, ha? Makapag bad boy look na nga bukas. Masama ako sa hindi magandang kategorya. Papa Jack, kaya mo ako i-greet. It's 8:30 here sa Washington, D.C. Ano ngayon? Si Sheng. O di hello sa'yo. Maligayang pakikinig po. Ay, binabati ko nga pala, mga kaibigan, Tugbo family at saka nagbigay po ng dito ng tsokolate sa akin. Ferrero.
Ilang piraso to? 1, 2, 3, 4. Bilangin ko lang baka pag nila pag mawala yung isa. Kunin nung naka-pink dyan. Sa mga nagda-drive po ngayon mga kaibigan, ingat-ingat lamang, huwag kayong makapagagawain ng kalsada sa mga drivers na nasa kabilang sasakyan. Hindi po yan iuwi ng kabilang drivers, parang awa nyo na, huwag kayong mainit ang ulo. Mga kaibigan. And if you want, di ba, at paubos na yung gasolina, drive na to your nearest Shell station and magpakarga ka na ng Shell Fuel Save. Ang Shell Fuel Save mga kabisyo ay ginawa po ng Shell scientists na mayroong active efficiency ingredients para sa magtagal. Kumpara sa standard fuel na meron ka, ang Shell Fuel Save mga kaibigan ay subok ko na ako mismo mga kabisyo. Nakakatipid talaga ako. Diba? At saka yung mga member po ng Pepeng Pasada Club, mayroong club card. Hanggang November 30 lamang yung promo ng Shell sa inyo. Luzon, participating Shell station for Pepeng Pasada Club. Within Luzon, mga kaibigan, after 48 hours ng transaction, pwedeng madoble yan. 3 liters of Shell Fuel Save at 5 liters of Shell Fuel Save diesel ay madodoble na ang points mo at makikita mo yung points mga kaibigan sa yung card. Mag-a-appear yan 48 hours after the transaction. Shell Fuel Save. You are always making the good choice when you fill it up with Shell Fuel Save. Ang galing ko. Ang tagal naman si Chico Loco na to. Diyan na ba siya? Papasok ko na siya. Naman ko na ang Kapaskuhan unti-unti dito, no, especially sa aming Abang Himpilan, no. Abang Himpilan sa aming stasyon, no, dahil mga unti-unti na nagpapadala. Ito nga, no, meron dito isang malaking bag ng Oishi. Maraming salamat sa Oishi. Nako, lagi every year meron kaming ganito. O nga, no, o di ba? O ang laki-laki. Oh, have a warm and wonderful holiday season filled with surprises. Merry Christmas and a Happy New Year from Oishi. Ooh, Oishi. Oishi. Oishi, Oishi. Diba ang Oishi ay delicious? At ang kirei ay beautiful? Ooh, I like it. I like it. I like it. Oy, tawag na ha, 8326171. Facebook.com/Chico Loco Manila and Twitter.com/Chico Loco _ Yes FM. Ready na kaya si Papa Jack? Pero teka lang, bago yan ha. Hoy, ikaw kuyang driver. Meron akong script dito, babasahin ko lang. Hoy, ikaw kuyang driver. Sabi sa script, sagot namin ang pang-boundary mo sa aming anibersaryo! It sounds so natural. Sa darating na December 8, dapat pumunta ka dahil bukod sa lahat... Ay? Ano? Ulit. Sa darating na December 8, dapat pumunta ka dahil bukod sa lahat... Mamaya mo na basta. Sinong gumawa ng script? makatatanggap ng red polo shirt bilang maagang pamasko ng Yes FM. Heto pa, pagsapit ng alas 6, mamumudmud kami ng pang-boundary. Alas 6 pa lang, boundary ka na. Pagpatak ng alas 7, maghahagis ng almusal. Bakit kami maghahagis ng almusal? Hindi ba pwedeng magbigay? Yun yung nakalagay. Pinabasa ko lang maghahagis kami ng almusal. Pagtungtong ng alas 8 hanggang alas 9, magsasabog na ng mga papremyo. Oh. Pero, pag alas 10 ka na makakarating, wala, balat ng candy na lang ang sayo. Ganun na lang. Ang mapupunta na lang sa'yo ay balahibo ni Rika sa labi.
Yun na lang ang matatanggap mo, ha? Kaya punta na ha dito lang sa Star City Parking Area. Simula alas 5 na umaga hanggang alas 10 kasama ang buong tropa ng Yes FM. Nandun ako. Hayahay, di ba? Punta na ha. Again, on December 8 sa aming anniversary. Ito yung handog namin para sa mag-celebrate tayo kasama mo, kuya, no? Na taxi driver. Kaya punta ka na ha. Masaya to. As in promise. Like there's no tomorrow. And believe you me. Sabi ng boss ko, believe you me. Ginagaya ko lang. Hoy, Papa Jack, huwag kang magkunyaring hindi mo ako naririnig. Alam kong naandyan ka na. At alam ko rin na alam mo na ganun yung sinabi niya. Believe you me. Hoy! Inaano kita? Don't leave me alone! Kanina ba ako dito nagtanga-tanga magbasa to? Magbabasa ka lang, hindi maayos yung pagbabasa mo. Nakalagay nga nun, ang galing-galing ko nga magbasa. Tagalog na nga yung tumasabi tayo sa English. Okay na yun. Tagalog, ayusin mo na, brado. Mo na, pagbigyan mo na ako dahil 27 days na lang Pasko na. Sigo, ang daming tao sa booth ngayon. Ay, nako, dito ay para kaming nagpipiknik Hindi, lamang. manghingi akong favor sa'yo. Anong favor? Ikaw na Mango lang favor? muna. Hindi. Ikaw na lang muna ang Ano? umadlib. Okay. Magne-networking muna ako. Wow! Ang dami ko madadownline, no? Alam mo, magaling na tuturuan kita ng magandang taktika. Kung gusto mo mag-networking. Kunyari. Ay, pag-usapan natin yan. Sige nga, dali. Kunyari. May mga comments ako dyan eh. Kunyari, magyayaya tayo na meron free concert. Yan. Well, kayo meron talaga kayong free concert. Sa December 2. 2, yan. Tama? Oo, pero wala kaming downline doon. Hindi na kita downline eh. Free concert po ito. Hindi Ending. namin kire-recruitin. Wala po pipirmahan. Gano'n. Ending pagdating doon, walang concert. Ayan. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan Sige. kung bakit nauuso to ngayon. Di ba yung aayain ka nila? Halimbawa, halika coffee naman tayo pero Yan, coffee. yan, di ba? O, ang puhunan. Tapos mamaya parang nag-sign in ka na sa kanila. Tapos ang eksena pa, yung nag-i-invite ay si ating maganda sexy. Tsaka eto, Chico, yung Ano mo talagang yun? comment ko nga dyan, di ba? Bakit hindi mo pwedeng sabihin na may jowa ka pag networking ka? Ano mo binibenta mo sarili mo? Produkto? Para makaakit. Ano ba term? Ma-entice. Halina. Halina. Magsaya. Dito tayo sa kanto. Ano naman yan? Kanta. Magwawang kanta on the spot, ayaw mo pa. Hindi mo na-appreciate yung Pero kanta. naririnig mo ba yan? Yung mga ganyang klaseng pag-aaya. Yung mga tipong yung mga tipong uy, sama ka naman sa akin, saglit lang ito. Yan, Asama mo ako mag-mall pero may dadaanan muna tayo. Ganon yung mga di ba? Yung mga pang-akit tapos ang ending, wala pala yung mall, joke yon. Correct. Naku, may magagalit sa atin yan. Ayaw mo na. Totoo naman. Mag-sorry na tayo beforehand pa lang. Sorry ba? Pero totoo naman. Bakit kailan? Di ba? Tama yung sabi mo kanina, Chico. Ang nag-aaya sa ating maganda. Kaya Yan, alam na alam yung mga Batman, di ba? Pupunta ka agad. Uy, Correct. kaya ako ng tips. Batman. Batang manyak. Batman. Oo nga, kasi ganyan. Ay, sa wakas, ito na replyan na ako. Tapos yung ending, pagdating mo doon, akala mo ikaw lang. Yung pala mamaya-maya, Mga meron na 57 dumating kayo. na. Oh. May Isang buong dumating na. minibus kayo. Yan, ganyan. Isang buong Tapos may dala ka pang flowers, ganyan, no? Kala mo, date ito, no? Ay, nako. Hindi, yan talagang hindi ko mag-gets, Chico. Diba yung hindi mo pwedeng sabihin na may jowa ka. Kailangan Single ka. Single ka lagi. Hindi ko, bakit? Ano binibenta mo? Katawan mo? Para, ano yan eh? Tanong lang po, tanong. Oo nga, tanong. Baka may sagot kayo. Open naman kami. Tsura mo. Ay nako, bloated ako ngayong mga panahong ito. Nakita ko nga kanina. Hindi mo pang nakita mo lang ako bloated agad. Oh, wala Alam mong bloated ako. Naparating ka pala kita ko bloated to. Matagal na ako namamaga. Namamanas na talaga. Feeling ko kasi nag-dinner ka sa labas. Oo nga. Ako yung nag-dinner sa labas eh. Dinate ako ng asawa ko. Hindi ko siya Oo dinate. nga. Nakita ko nga eh.
dinate niya ako dahil siyempre wala akong pera. O, ito yung asawa mong napakaputi, konti na lang transparent siya sa puti. Ang puti-puti. Malapit na nga. Malapit na maging ano. Baka mamaya hindi mo na siya makita. Ay, nako. Kamusta naman ang linggo mo, Papa Jack? Alam ko, busy. Pagod na pagod. Actually, wala akong problema sa pagiging busy kasi blessed. Oo, pero Blessings yan if anything. busy pagod, no? But, ayun. Nagtiping ako ng panibagong commercial for Creme Top Chico. I was with Miss Maha Salvador and Papa Enchong D. At pinakita ko kay Miss Maha Salvador yung sayaw mo. Bakit mo ginawa yun? Malay mo, imbitahin ka, pumartner sa kanya sa ASAP. Ay, oo. Diba? Totoo yan. Imagine, diba? Alam mo pag ending, no, tas ASAP, tas pak live. Ano ang costume? Mula sa ASAP. Eto na, ano na ba sila? ASAP HD. Ano ba? ASAP, HD ba? hindi HD. Kunyari, HD. Kunyari na lang HD. Live mula sa ASAP HD. YouTube! The very sexy Maha Salvador. And to dance, the Majin Buu version. Anong Majin Buu? Siyempre, kailangan pa yun. Ganun? Oo, Hindi pwede, dapat dapat pag lumabas ako doon, Dapat naka-skin tone ka. Oo, naka-skin tone, kumbaga meron kang attitude. Bakit mag-react ka doon, Ayoko. May attitude. Ganon. Karapak, May 11. Pwede bang umibig? Wala, grabe pinanood niya. Ay, ASAP 19 daw pala. ASAP 19. So, wala ko yung HD. Ano sa'yo? Kasi XV yun. HD. Hi. Kamusta ang maghapon mo? Ang maghapon ko ay naging matraffic. Naging busy din ako ngayon. Talaga? Oo nga. Kasi kahapon, pagkatapos ng programa na nauna kang umuwi, ay nanginain lang muna saglit at pagkatapos ako'y bumaybay ng South Luzon Expressway at ako'y nagawi sa aking bayang hindi sinilangan ngunit nilakihan, kinalakhan. Umalis ka na doon para mahinto ang paglaki mo. Oo nga Kaya nga rumirenta na ako dito sa may Malate. Pero wala pa rin. Patuloy pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit, no? Wala lang, nag-aalala kami para sa'yo. Kaya nga, nag-worry na nga rin ako. Patuloy yung paglaki ko. Alam mo ba, sino ba yung nakita ko after so many years? Sabi niya, ang laki mo na. Sabi ko, hayaan mo, huwag mo nang pansinin. Ako nga walang nagawa, ikaw pa kaya? Ewan ko ba sa kanya? Hello po. Oy, Chico, manghingi lang akong patawad. Bakit? Kasi I know that I've been inviting people na nakaraan sa Lucena at hindi ako nakapunta. Kung dalawa lang sana ako, nagpunta po ako. I could have done my best, diba, to be there. Hindi ako nakapunta at only because nag-taping ng commercial ng Creme Top din yung event sa Lucena. At alam ko na na-plug ko yan, Chico, ng isang buwan at nabawi ko siyang hindi ako makakarating 2 days lang. 2 nights lang bago yung event, hindi ako nakarating sa Lucena. Eto pa, so yung mga taga Lawag, baka panain na ako, no? Baka may repeat ba, may comeback? Sana, baka hindi pa ako makarating ng Lawag. Tentatively, mga kaibigan, I know I promised, I really wanted, I've been fighting for this all day long, Chico. Diba? But makapunta ng Lawag, kaya lang, may... Wala lang, hindi lang na-list. Basta, hindi pa sure. Hindi pa ready. Huwag ka mag-alala, matutupad din yan. Basta maraming salamat sa aking Alaska Creme Top family for the opportunity. Actually, Chico, ang schedule ko ay napapaloob lang din sa Alaska Creme Top family ko. So yun, sana maunawaan ako ng mga taga-Lawag. Yung dagupan ko, which is only a day after ng Lawag, sana makarating talaga ako. I really wanna be there. Siyempre, alam mo naman tayo, Chico, di ba? We wanna connect. Yes. Depende ko anong connect yung... Will you be there? Carry me
like a river Jordan, and now I'm insane, and you're my friend. Ano yun? It's so ouchy. I was charged. Where are you, dude? Teka lang kung patayin ko. Asan ba si Richard? Chika, patayin ko na lahat ng bisita natin na. Ang dami nila ngayon, no? Oo nga, dami-dami nilang, Oo. dami ng mga pagmumukha nila ngayon. Maligayang pagdating sa aming... Maligayang pagdating at advance Merry Christmas sa ating lahat. And may you have a wonderful New Year as well. Wag sana kayong maputukan, no? Naku, ang aga-aga pala, parang last week yata o kailan lang ba? Narinig ko yung balita na wala pa man ding Pasko, no? Meron nang naputukan ng pikulo sa kamay. Yan, patanga-tanga kasi. Huwag kasi kayo ha. Kung magagaganyan kayo, kailangan maging alerto, no? Maging alisto kayo. Alam niyo naman, ang bilis-bilis ng pulbura. Minsan yung pulbura mas mabilis pa sa utak niyo eh. Kaya kaya dapat alisto lagi, no? Better yet, wag niyong hawakan. Pwede naman kasing gumawa ng pwede namang humawak ng kahoy, no? Na mahaba-haba o kahit na hindi masyado mahaba, basta hindi lang sa direkta, no? Hindi mo sisindihan direkta dun sa kamay, no? O basta, gano'n. Tapos sa dulo nun ay may katol. Tama! Di kahoy, mahaba. Tapos sa dulo nun, katol na may sinde. Tapos, singgot. Tapos durugin mo. Tapos, baka straw. Ako, hindi ako nagpa-fireworks pag ano. Kami nagpapailaw naman, pero may... Takot talaga ako if anything. Takot ako. Pwede naman eh. Ako nagsisindi pa nga ako, nagtatapang-tapangan. Pero hindi yung direktang lighter tas doon mismo. Yun nga, may hawak nga akong katol nga. Kinakabahan ako eh. Nakikita ko yung sa TV pag January 1. Diba no? Grabe no? Diba? Yung kanina kamay pang mamaya cactus na parang gano'n. Kanina kamay? Di ba yung... Maya-maya. Tosin. Di ba? Oo. So, hindi ko nagugustuhan. Alam mo, weak ako sa mga ganyan. Alam mo namang weak ako sa mga ganyan eh. Ako din. Kahit, alam mo, kahit na pag nagkikwentuhan lang, ay iba talaga. Feeling ko ako yung nasasaktan. Kaya ayoko ding nakakanood, no? Nakakalaman ng ganyang klaseng balita. Nasasaktan ako. O sana maging safe tayong lahat, no? Yep. Wala nang So we can all have a Merry Christmas and beautiful New Year. Very welcoming 2015. Oo nga. Alam mo, ito lang naisip ko lang I cannot say na ang 2014 ay hindi masyadong yung alam mo yun, yung hindi challenging, if anything. Correct, tama. That's the term challenging. Para sa iyo. Para sa akin, oo. Para sa akin nga. Maganda din naman siya. Alam mo yung, hindi ko alam kung balance ba siya, pero ang dami kasing challenges na dumating in 2014. Kaya excited na ako mawala ang 2014 at excited as well to say hello to 2015. Diba? Ano kaya? What's in store for me for 2015? Laging ganyan nung naiisip ko, ano kaya meron sa 2015, no? At ngayon, no, looking back, ikaw pa, Jack, looking back sa ito, no, matatapos na taon, ikaw, kamusta naman ang sa'yo? Okay, mas masaya? 2013, sabi na 13 daw is a bad number. Sa akin hindi. I have been so lucky. I got married in 2013. Oo nga. Parang Year of 2013, Chico. Tapos 2014, it's a lot better than my 2013. So it's... Sinuwerte ako. Natutuwa ako na napakaswerte ko yung 2014. Sana magtuloy-tuloy. Tama. It can Ito only na yun. get better. Yeah. Ito na yun. 2015. Ito na yun. Ito na yan mismo. Grabe. May mga balak akong bilhin eh. Ako nga din. Wow. Marine. Sarili kong airline. Bakit ba ako makulit? Sali, no? May caller tayo, Chico. Kanina pa tao. Ngayong cactus na rin siya. Ano? Kanina pa siya doon. Ay, anong pangalan ba niya? Si Ann. Kausapin mo na. Hi, Ann. Hi. Ba't pa malungkot ka naman yata ngayon? Malungkot ka ba? Opo. Hindi ko Si Ann, you're calling us from where, Ann? po. Taga saan ikaw? Sa Montalban, Rizal po. Ay, suki natin ang mga taga Montalban, Rizal. Ang dami nakikinig sa atin dyan, no? Lagi may broken hearted.
Oo nga. Bakit kayo ganyan, Ann? Ilang taon na si Hindi Ann? po, family problem. Ay, family. Ilang taon na ikaw? Ikaw, wow. Ha? 18. 18 years old. Kailan ka nag-debut? Nung October lang po. Uy, belated happy birthday sa'yo, ha? Thank you. Oo, excited ka ba dahil malapit na magpasko? Medyo. Medyo. Kamusta naman ang buhay pag-ibig? Wala po akong naging boyfriend. Wala sa ngayon? Wala pa? Wala pa po. Pero nagkaroon. Pero hindi ako seryoso, ganyan. I see. So ngayon wala pang plans na sumabak sa isa na namang relasyon. Wala pa naman. Sabak ka naman, parang Wala naman po. Bakit Wala pa, pa Jack? po sa isip ko yun. Ang pag-ibig ay ang pagkakaroon ng relasyon ay pagsabak, no? Pagsabak sa mundo ng pag-ibig dahil ito ay para bang mistulang labanan ng iyong puso at ng tuloy mo yan. isipan. Walang patutunguhan. Si Ann kasi. Ann, may alaga ikaw aso? Meron po. Oh, may breed? Meron po. Anong breed? Ano po, Shih Tzu. Ooh, Shih Tzu. Yan yung mabalahibo, no? Opo. Yan yung ginugroom kailangan. Opo. Ay. Ba't di mo na lang pag-aralang gupitan yung Shih Tzu mo? Mahal kaya magpag-groom, no? Actually. Pwede naman nating bibili ka ng clipper. Clipper tawag dun yung ganon. Opo. Okay. Alam ko talaga niya. Kasi may problem nga si Ann eh. O sige na Ann teka lang, 18 ka, nag-aaral ka pa ngayon Ann? Hindi po. Nag-work ka na? Sa pinsan ko po. Nag-work sa pinsan? Opo. Anong work mo naman kung okay lang? Bilang pinsan. Hindi work yun. Relasyon Ang yun. sarap maging trabaho niya, bayad ka agad. Anong work mo doon? Nag-aalaga po ng baby niya. O edi ano ka? Edi mapagpasensya ka kung nag-aalaga ka ng baby. Siguro po kasi pamangkin ko naman eh. Sa bagay. So pag hindi pamangkin, kukurutin mo. Oo, alam mo, nahuli ko siya sa CCTV camera, ganyan. Judgmental tayo. Sige na, Ann nga, kwenta mo nga. Sige nga, malaman namin, parang ang lungkot-lungkot mo talaga ngayon. Ano ang kwento sa likod ng camera? Kasi po, madrama yung kwento ko. Ano ba yan? Wala kaming time pala. Bigla kaming busy ngayon, tinawagan kami, oh. Family ito? Opo. Mm-mm. So, hindi ko po kasi alam kung ano pong gagawin ko ngayon. Kung mag-stay po ba ako sa pinsan ko. Mag-stay ka na lang. Or, Ate, wait lang. Pwede bang talagang bulong? bulong po ba? Sorry. Gusto mo ng prayer? Natutulog na po kasi yung baby eh. Ay, oo, mag-adjust tayong lahat. Maigising ang baby. Sa bagay. Teka nga lang, tigil-tigilan nyo nga yung pagsisend nga. Ibablock ko kayo, bahala kayo. Oh, yung mga actually tinatag tayo yung mga yung mga naputo. Huwag nyo kami Huwag nyo nga akong itag talaga. Ayoko talaga ng ganyan. Ikaw share bird. Bablock ko talaga kayo. Mahilig pa naman ako mamblock. Nablock lang ako ng mga 72,000. Dami. Ilang followers mo, no? Mga di mo 70,000 lang. At least may natira. Ay, nako. Ann! Ano ba? Hello. Yan, si Ann. Sige, kwentuhan mo na kami. Hindi ko po kasi alam kung mag-stay pa ako ngayon dito kasi kung kailangan ko na bang talagang makasama yung totoong family ko kasi parang hirap akong tanggapin yung totoong mga magulang ko, ganyan. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. What do you mean, Ann? Ano bang medyo Adopted hindi na? kasi ako dito. Kailan mo lang nalaman? Second year po ako, high school. Oh, okay. Parang 14 years old ba ako niyan? Oo. Bakit parang ngayon lang siya nagiging issue sa'yo? Hindi ba dapat? Matagal na po talaga. Hindi ko lang po talaga alam kung paano ko sisimulan. Paano ba? Yung mga, asan yung tunay mo mga magulang? Alam mo kung nasan sila? Opo. Teka lang ba? Gumawa ka ng something dyan, oh. Ito na nga, nagsusulsi na nga ako ng bonnet para sa kanya eh. Huwag lang siyang bonnet. Ano niya yan? Ipapa-frame niya.
Lungkot-lungkot yan. Nalulungkot naman tuloy ako, bigla. Bakit ano yung pinanggalingan nung hindi mo alam? Ano yung hindi mo alam kamo kung anong gagawin mo? Opo. Bakit ano bang eksena nung nalaman mo na ikay adopted? Kasi po, namatay po kasi yung papa ko nung nag-adopt sa akin. Tapos dyan, parang naungkat na po lahat. Ganyan. Okay. Tapos, ayun, sinasabi nila pag tinatanong ko kung bakit sa totoong family ko yung sinasabi nila sa akin, ano daw po, hiningi ako. Tapos dito naman po sa side na to, sinasabi sa akin, binigay ako. So, nahihirapan ako kung sinong papaniwalaan ko. Tapos nararamdaman ko parang wala nang nagmamahal sa akin. Feeling ko mag-isa na lang ako. Bakit ganun? Bakit ang hirap-hirap? Bakit pakiramdam ko mabait lang sila pag may kailangan sila? Baka naman dahil masyado ka ng emosyonal kaya ganun yung feeling mo. Pero hindi naman siguro totoong walang nagmamahal sa'yo, no? Mahal kita. Ay, sorry. sorry. Medyo nadulas ako. Nakasar ako dun. Sorry. Huwag ka na maasap. Lady mo ka dyan. Padyak kasi. Hindi ko na nga po alam saan pa ako umuugot ng lakas ng loob sa lahat eh. Ate, walang sagot sa tanong na yan, te. Yan yung mga tanong pampahirap na sitwasyon eh. Correct. Yan yung mga tanong na only designed and formulated. Gatas? Di ba para magdrama ka palala? Well, ganito, ano? Ann! Po? 18 ka na. Opo. Nalaman mo ikaw ay adopted o 14 pa lang. di ba na hindi ka kumbaga hindi ka talaga kapatid o anak sa bahay na yan. When you were 14, tama? Opo. That was 4 years ago. Agree? Opo. Okay. Before nung malaman mo, paano ka lang tinrato dyan sa bahay na yan? Nalaman ko lang po kasi nung bago yun, kami ng kuya ko. Wait lang, Ann. Bago yun, ate. Nung wala ka pang idea na ikaw ay adopted, Nararamdaman ko na po. sa paanong paraan? Sinabi po sa akin ng mommy ko na 10 taon ka na walang nag-birthday po ako, 10 years old ako. Tapos sinabi po sa akin ng mommy ko na 10 taon ka na walang nalalaman. Gumanon siya. So parang ako, Okay, anong meron? Tapos nag-aasara kami ng kuya ko. Okay, yun yung pang 10 taon mo. But before that, napagmalupitan ka ba? Ay, Naabuso hindi ka po. Ayan po yung never nilang sigurong nagawa sa akin. Pero yung love na nakikita kong binibigay nila sa mga kapatid ko. Sige. Tapos yung love na para sa akin, parang hold on. may iba. Ilang kayo dyan? Including you, ilan yung totoong anak? 3 po. Tatlo. Pang-apat po ako. Pang-apat ka. Ikaw yung pinakapanganay? Bunso po. Bunso. So yung tatlong nauna ay mas nakakatanda sa'yo. Opo. Yung inaalaga mong bata ngayon ay anak mo isa sa mga? Pinsan-pinsanan ko po. Okay. Alright. Pinag-aaral ka nila? Hanggang high school po. College, hindi na. Hindi na po. Bakit? Pero kasi po parang naging wild po ako nung nalaman ko pong talagang adopted ako. Nagrebelde ka? Naglayas-layasan po ako, ganyan. Nang wala silang ginagawa sa'yo. Kumbaga, nalaman mo lang that you were adopted, diba, and they were not doing anything harmful sa iyo. Nag-aaway po kasi kami nung kapatid ko. Normal yan, ate. Hindi po sinasabi niya po sa akin na na ampong ka lang naman dito, ano pang ginagawa mo dito? Umayos ka dito. Sino bang nanay mo? Ginagawa Ilan taon siya nun? Second year po ako, siguro po mga 16 po 16 siya. Kasi parehas kayong parehas kayo nandiyan sa teenage years, aggressive parehas. Pero kasi po, okay. Lumaki po kasi kami sa lola ko. Kasi po yung nag-adapt po sa akin. Yung tatay ko po nag-abroad. Tapos, kami po, bali, ang naiwan po, diba, si mami na lang. Kasi hindi po kami kayang alagaan lahat ni mami. So, iniwan po kami. Sa lola? Ko. Okay. Po. Balik tayo dun sa totoong family mo, dun sa talagang, yung nagpaampon sa'yo. Opo. Masakit yung term, nagpaampon, ano? Parang, Chico soap opera sa television ito. Correct. Bakit ka pinampon natin?
Dahil hindi ka kayang buhayin. Sabi po nung, ayun nga po yung hindi ko maintindihan hanggang ngayon eh. Sinasabi po nila nung pamilya ko na totoo, hiningi daw po ako, nasa tiyan pa lang ako. Tapos po, sabi naman po ng tatay kong totoo, ano daw po, wala daw po siyang nagawa nung kinuha ko. Tapos po yung sabi naman po dito sa nag-adapt sa akin, ibinigay daw po akong kusa. So, gulong-gulo na po ako. Yung ate, yung pinanggalingan mong family, yung nagpaampon sa'yo, ano pa man ang katotohanan, mamaya, itry kong ipaliwanag sa'yo, ano, oo. I guess, it can be told, Chico, ano, from a different perspectives. So, pwede kasi bahala ka kung anong paniniwalaan mo sa part na yun eh. Pero ate, ipinaampon ka kasi, ilang kayo magkakapatid sa totoong pamilya mo? Bali, 14 po. 14. Alright. Pero Makikita mo na, Chico, yung ano, yung di ba yung connection? Konti lang. Ano? Anong konti lang, si Raulo ka. Yung nag-like dun sa post ko. Okay. Di ba? Pangilan ka sa 14 na yun? 14 po. Ikaw yung bunso. Bunso. Okay. So, can we categorically say, Ana, yung kinanggalingan mong family ay mahirap ang buhay? Parang po. Opo. Okay. Kasi sabi ko po. Oo. Bago mo na lamang ampun ka, kilala mo na ba yung pinanggalingan mong family? Oh. Po. I'm sorry. Bago mo na lamang ampun ka, kilala mo na yung family na yun? Hindi pa po. Alright. Ngayon ba nakilala mo na? Opo. Nakakasama ko na po. Paano kayo nag-meet nung nanay at tatay mo doon? Nung naglayas-layasan po ako, kinontak nung family ko yung Layas-layasan. totoong ano. Pakilakas. Yung naglayas-layasan po ako, parang kinontak na po nung pamilya, nung kinalakihan kong pamilya, yung totoong nanay at tatay ko. Nagpunta ka doon, hindi? Sila po yung nagpunta sa akin sa bahay ng kaibigan ko. Okay. So, naglayas-layasan ka o naglayas ka dahil nag-away kayo ng kuya mo. Opo. At sinabihan ka niya na ampun ka. Opo. Sa mga loob mo, umalis ka ng bahay. Hindi po, kasi po sinabi po nung lolo ko, ibalik na daw po yung kuya ko dun sa mami namin, sa naging nanay-nanayan ko po. Tapos sabi po nung tita ko na nagpalaki sa kanya, kung aalis yan, pati yung isa aalis, walang maiiwan dito. Sabi po gano'n na tita ko. So parang sumama po yung loob ko. Na, ay, wala pala ba akong kwenta dito. Ganyan. Nakakalungkot, ano? Ako nalulungkot ako, Chico, dun sa idea na kung titignan mo, di ba, pinalaki siya from age, 1 or kung ilang taon man siya nung inampon siya. 5 days pa lang daw po ako. 5 years old, okay. Age 5 hanggang 5 days. 5 days, okay, sige, di ba? Oh, so, kakapanganak halos, relatively, kakapanganak hanggang mag-14 siya, di ba? Na napagalitan once, napasamaan loob, di ba? And here you are, you try to, you try to tag yung mga taong nagtaguyod sa'yo. Diba, na hindi naman sila nagpahinga, tinaguyod ka naman nila na parang hindi ka na nila mahal. As if they don't have, diba, as if they don't have the right para pagalitan, o di naman kaya umaasa tayo madalas, Chico, na ang mga magulang ay perfect eh. They can always say the right things to us. Na pag binasabi ang magulang na hindi maganda sa atin, na masakit, diba, it's as if they are liable at kailangan nila magpaliwanag sa atin. Ganito, and I know exactly, not exactly ate, but I have an idea of how you feel tonight. Alright? You are lost. Kasi syempre, di ba, hindi mo alam, di ba, kahit na alam mo, ayaw mo intindihin ba't ka pinaampon. You will always go, di ba, gonna go back dun sa idea na bakit nyo ako pinaampon. Tama? Opo. O siguro lang Let's po. let's face it, ganito, di ba? Huwag ka magkwento sa amin, sabihin mo na sa amin yung idea na 14 kayo, ikaw yung bunso. At pinaampon ka, malinaw na at madaling ipaliwanag, Chico, kung ano yung dahilan. I am sure, sa totoong magulang mo, Ann, it wasn't very easy for them. Hindi naging madali sa kanila yan. Bakit hindi po nila ako kinakausap? Lalong-lalo na po nung nanay ko. Maybe, Ann? Po. Well, I can only assume,
answers for you. But maybe, wala siyang kayang sabihin sa'yo. I don't know. Baka nahihiya, di ba? Yeah. I mean, that's not easy, Chico. Never gonna be easy. Tapusin ko lang bottom line, magkakaibigan tayo dito. I'd like you to understand this part. Bottom line, yung magulang mo nung pinapamong ka, they were trying to look after your welfare as an individual. Hindi kita kamag-anak, hindi kita pinsan, hindi ka namin kaano-ano. Pero kung welfare at welfare lang pag-usapan, I'm sure na pabuti ka sa kung nasaan ka ngayon kumpara sa kung sakaling lumaki ka sa kanila. 14 kayo, Chico, Mga kaibigan, magpakatotoo tayong lahat. Sa 14, nakikinig ka? Opo. Sa 14, pang-14 ka, yung unang naging anak nilang 13, nung nagbuntis yung nanay mo ng pang-14, there could have been other choices. Oh, wait, Papa Jack. Ah. Paliwanag ko lang po, yung 5 na kapatid ko po, sa una ng tatay ko. Then yung 2 po, sa una ng nanay ko. Then yung 7, kami po It doesn't yung matter, ate. It doesn't matter. Yun ay bilang ng mga taong kailangan itaguyod. Opo. Di ba? Opo. Ang punto ko dito, Ann, there could have been other choices, pwede pinalaglag ka. Sorry for the term. Pero hindi nila ginawa. They have chosen yung option na mahirap man sa kalooban nila. It's like being sentenced to death pag magulang ka at iaabot mo yung anak mo ng 5 araw pa lang para lumaki na sa piling ng iba. Hindi madali yan. And I'm sure, ate, masama ang loob mo sa bagay na yan. But let's look at the brighter side. You're fine, you're okay. Compared to other children, and you're far better than them. I am not trying to discredit yung sama ng loob mo. Of course, masama ang loob mo. Bakit naman hindi? I'd feel the same. Ikaw, Chico, pag nalaman mo ampung ka, Ano? ano ma... Ano ba kakulang pa yung tanong? Pag nalaman mo ampung ka, how would you feel? Masama ang loob mo. That's predictable. Lagi namang yan Given na yun, di ba? Oo, diba? Pero- Given naman yan sa lahat ng mga nalaman na naampon sila. Sasama ang loob, ang dami-daming tanong. Pero ako kasi naniniwala, sabi mo nga tama naman talaga. I totally agree dun sa sinabi mo kung pag iniisip mo, sige, okay, ampon ka. Hindi ka kagaya ng mga ibang bata na talagang ang kasama nila ay biological father and mother. Pero kung okay ka naman ngayon, diba nga, let's always look at the brighter side Okay ka naman ngayon. Kung siguro, kung hindi ka pinaampon, baka kung san-san ka namin nakikita siguro ngayon. Diba? Baka hindi ka namin nakausap ngayon dahil wala kang access sa telepono. Diba? Baka ikaw yung, di ba, makikita namin doon sa kalsada doon, no? May chewing gum sa buhok, Baka lang naman. Di ba? Pero yung ba talaga yung dahilan? Gusto mo bang, kasi sabi mo na namatay yung namatay yung Yung father ko po. Oo nga, yung stepfather. Yung father mo na nag-ampon sa'yo, stepfather. Yun lang ba ang close sa'yo? Kaya ka nagkakaganyan? Hindi niya Hindi kasama. naman po. Actually, ang ganda nga po ng pagpapalaki nila. See? Alam mo, Chico, Baka, di ko, dala ba yan ng hindi ko alam, Papa Jack, dala ba yan ng dahil magpapasko, kaya ka nagkakaganyan? hindi ko 4 years na since 14 years old siya. Kaya nga yung tanong ko, bakit kung 14 years old mo nalaman, yung una kong tanong, bakit parang ngayon lang siya nagiging issue, no? Kasi ngayon na lang po ulit ako uwi sa amin Sa Pwede bang totoong umuwi ka sa family. inyo, ate, nang wala na lang yung drama? Ganito, feeling ko, nag-aantay ka ng tao magpapaliwanag sa'yo at hihingi ng pamanhin kung bakit naipaampun ka. And you deserve to have that. Pero paano pag wala?
Paano kang paliwanag sa Ganyan ka na lang. kinakasama ng loob niya, Chico? Ay, people nung time na yon are just trying to take care of your welfare. And I'm sure they did a very good job taking good care of you. Because you're okay. You talk so fine, you're okay. Hindi ka bastos kausap, maayos ka, ate. Meron kang obligasyon, nag-aalaga ka ng baby ngayon. Maganda ang pagpapalaki sa'yo. At ikaw mismo nagsabi niya, tama? Opo. You're okay, ate. Siguro nag-aantay ka lang ng papaliwanag o hindi na paumanhin kung bakit ka na ipaampon. But well, evidently, Chico, there's nothing we can say to make this better. We can only try so hard to explain. Tsaka wala talaga, hindi namin mabibigay yung concrete na na paliwanag, no. It can only come from them, no. Mag-a-assume lang tayo dito, pero gusto mo bang spaghetti? Sa Pasko pa yan eh. Tinatago na nanay mo pang handa sa Christmas yan. Sorry. No, thank you. Sorry naman sa no thank you. Nag-effort lang ako na pasayahin ka. Yung mo pa ng spaghetti. Ano pa ba? Gusto mo ba pag nanganak si Chucho, bigyan kita ng tuta? Para magkatuta ka na rin? Alam mo, totoo nga yun, ano? I realized na kanina, babalikan ko yung sinabi ko, kung hindi kasi, kung hindi nangyari yan, no? Kung hindi ka napaampon, baka ngayon bastos kakausap, no? Well, hindi natin alam eh. Ang punto lang dito, maayos ka ngayon, di ba? You're fine and okay. So, unless may ibang pinanggagalingan yung kaimuhan mo ngayon. Wala naman siguro. Wala naman po. Kasi kung Di kapag nasasabihan kasi siya ng ampon ng kapatid niya, siyempre dahil alam niya totoo yun, masakit talaga sa kanya. Dati naman kasi nung mga panahon na yan, alam mo naman, dala ng kabataan. Oo. Makukulit, alam mo na. Kahit na po hindi ako kinakausap ng nanay ko ngayon, parang bumabawi na lang ako na panapadaan ko sa kapatid ko. Sino nanay mo? Yung totoo nanay mo? Opo. Kailan kayo nakita nun? Muling nagkita po. Yung, Parang last month. Matagal na po eh. So every now and then, pumupunta ka doon. Sa mga... Minsan lang po. Kasi nag-away ba kayo ng nanay mo na nagpaampon sa'yo? hindi po. Okay. Never niya po talaga akong kinausap. Must be heartbreaking, no? Alam mo, ako manghuhula lang ako, pero feeling ko kung doon sa nanay mo, no, hindi sa ayaw ka talaga niya kausapin, pero pigil na pigil yan. Kasi malamang, sa oras na harapin ka niya at ibuka niya yung bibig niya para kausapin ka, baka walang salitang lalabas dyan, ate, puro iyak yan. Hindi po. Kasi po, tawag dito, na-stroke po siya ng 3 times. Pero ngayon, okay na. Nakapagsalita naman po siya. Yan, naririnig ko po, kinakausap niya yung mga kapatid ko. Pero sa akin po, hindi. Hindi po talaga siya nagsasalita. Well, kung gusto mo siya makausap, hindi pa naman siguro too late, ano? Pwede mo pa naman sigurong huliin yung kilitin niya, no? Para hanggang sa maging okay na, no? Kausapin ka na niya. Yun yung gusto mo. Chico, aminin mo, nahirapan ka, no? Baka naman yung nagtatry na nga lang ako dito. Ako nga, nahihirapan na nga sabihin. Because wala naman pwedeng sabihin talaga to make this better. We can only help you out understand things, ate. Pero sa puntong ito, meron ka bang specific na bagay na
gusto mo ng explanation siguro, no, galing sa mga sa tunay mong nanay, ganyan, meron ka bang hindi naiintindihan o should I say nauunawaan, gano'n? O natatanggap pa? Maramdaman ko lang po sanang importante ako. Kasi yung bagay na yan, no, yung maramdaman ko sanang importante ako na minamahal ako, sabi ko nga kanina, feeling ko dahil nga nag-iimo ka lang, dahil kung hindi ka importante siguro, kung hindi ka mahalaga, no, baka nga hindi ka na namin nakakausap ngayon. Baka doon ka na sa gilid ng Manila Bay. Oh, Nangangawkaw ng mga ipis dagat doon. Bakit ba trip mo yung mga yan? Lagi mong binabanggit yung mga ipis dagat. Kasi friends ko sila. Yung mga ipis namin sa bahay doon ko nilalagay. Pwede naman sigurong kung sa tingin mo hindi ka nila pinapansin sa isang araw, ikaw yung pumansin sa kanila. Ano? Chico, Ann, po. first, obviously mga kaibigan sa mga nakantabay sa amin, evidently we are struggling to tell you anything tonight, Ann, because your story is very unique. But Chico, indulge me here. Let's try to daydream. Okay. If your story, Ann, is a movie, let's give it a good ending. Correct. Halimbawa, ang buhay mo, Ann, ay isang pelikula ngayon, okay? Telenovela. At nandito tayo ngayon sa bahagi ng kwento na kung saan nalaman mo na ikaw ay ampon. And that's the only thing na inireklamo mo. Yung ampon ka, kung ano ang dahilan kung bakit ka pinaampon natin, walang pwedeng makasagot. But you're okay. Chico, kung ito'y pelikula, paano mo ito gustong tapusin? Kung ito'y pelikula, gusto ko tong tapusin na may handaan. Tapos, Bago yung handaan, brad, oh. Okay, sige na, given na magkakahanda, masaya ka na? parang galit po kayo. Sige po. Okay, bago po maghandaan. bago maghandaan, gusto kong matapos ito na positibo ang outlook mo sa buhay. Ganon. Tipong thankful ka dahil sa buhay na meron ka ngayon, no? Tapos looking forward ka sa mga bagay pang darating sa mga opportunities mo, no? Na titignan mo na kung totoo niya maswerte ka, no? Meron ka ba, para bang meron kang dalawang pamilya, huh? Yung nag-ampon sa iyo, tsaka yung biological parents, no? Mga kapatid. Para masaya nun, happy ending. Tapos kainan na, yes. Ikaw ba, Papa Jack, kung sakasakali, sige nga, kung ito'y pelikula, paano mo to gustong mag-end? I can only be idealistic, no? Ann, makikinig ka ba? Opo. Okay. We are doing this, and we do not usually do this. We are doing this only because tanggap namin ni Chico na there's nothing you, Chico, and I, and everybody or anybody in this world can do to change what happened in the past. It is what it is. Nangyari na yan. Tama? Do you agree, Ann? If it's painful, di ba? If it's tragic, kung blessed man ate, wala ka na magagawa but to improve what's coming sa buhay mo. Ganito, ano? Alam mo, Chico, kung papayagan ako ng tadhana na isulat yung the rest of the story for Ann, di ba? At alam ko na pinag-uusapan natin na kaya ka pinaampon, Ann, was because hindi ka nila kayang buhayin. Period. Huwag na tayo maghanap pa ng paliwanag. Kinuha ka ng kusa o binigay ka at pilit ka, binigay ate at, di ba? Kaya ano pa man yung naging paraan ate at nauwi ka sa pamilya kinalakhan mo, it doesn't really matter. Right now, it's very insignificant kasi lumaki ka naman na maayos. Tama? Kung papayagan ako, na diktahan ka kung saan pupunta ang kwento ng buhay mo, gusto ko na maalala mo na ikaw ay pinampon kasi mahirap ang buhay. And I want you to use that as an inspiration to get somewhere, to reach something in life. Na kung mahirap ang buhay kaya ka pinampon, I want you to become somebody someday
na yung family nagtulak sa'yo kung yan man ang pakiramdam mo ngayon. O di kaya inalagaan lang yung welfare mo at ipinaampong ka atin balang araw. Ikaw mag-alaga sa kanila. Opo. It's not easy, ate, di ba? Na tinawagan mo kami and your problem is so unique and there's nothing we can say to change what happened already. But as your friends would like to affect what you can do on your outlook in life at least better pagkatapos ng usapan natin. Alam ko na, Papa Jack! Ano yun? Yung pelikula, sa huli may dadating na pulis. Gusto mo ba yun? Wala namang kriminal, Brad. Ay, wala ba? Sige na nga. Try, better luck next time. Ganito, ay na. Makinig ka. Opo. Magpursige ka. Tigilan mo muna yung kakaisip na walang nagmamahal sa'yo. You know very well, ate, na that's a lie. Hindi totoo yan. You cannot judge that family na nagpalaki sa'yo, di ba? Doon sa pang-aaway sa'yo ng kuya mo, kuya-kuyahan mo, ate, only because one time kanya nakutya, pero buong buhay okay naman kayo. Hindi pwedeng ibasir natin yung kung paano mo siya nakilala. You cannot tell us na masama sila sa'yo o di kaya walang nagmamahal sa'yo o nag-iisa ka sa mundo, ate, kasi baka mamaya ikaw lang nagpaparamdam sa sarili mo niyan kasi you want to feel and you want to know exactly where you belong and your significance, your importance. But you are important. Hindi po kasi po, minsan po, pagka po kasi Saturday and Sunday, day off ko po. So, doon po ako tumutuloy sa tita ko na nagpalaki sa akin na sa side ko po. Tapos, parang napaplastikan po ako sa kanila. Parang, ate, it's awkward. It's awkward. Wag mong iisipin natin na hindi ka nila minahal. Mag-alaga ka ng aso for 1 year, mamahalin mo yung aso. You've been with them for 14 years before you found out, ate, na ikaw ay inampun nila. Minahal ka ng mga yan. Kung ikaw man yung nag-ampun natin, it's going to be awkward. It's very difficult. At alam nila, ate, yung nag-ampun sa tita mo, alam nila that that day will come na kailangan nila magpaliwanag sa'yo. But you know what, Chico? May mga pagkakataon when it comes to emotion na we can always claim na tayo ay ready to explain. Pero pagdating ng araw na kailangan magpaliwanag tayo, we don't have any words for it. We just hope na sana yung taong pagpapaliwanagan natin will understand the things that we want to say even without explaining anything. Maybe they have expected and that you are matured enough, ate, to understand that they took good care of you. Tigilan mo yung kakaisip na pinaplastic ka nila. Of course they loved you. Of course they still love you. Of course you will always be a part of that family. You grew up together. You went places, di ba? Together. It's been how many 14 Christmases, ate, that you've spent together and you were a part of those, all of those Christmas pictures and photos, ate. You were a part of every single year from the first year until the 14th year. Huwag mo iisipin na pinaplastic ka nila. That's unfair. Inalagaan ka nila, ate. They sent you to school. Don't be unfair. Alam ko sa mga loob mo. But you have to look at the brighter side. There's nobody to forgive. Wala naman nagkasala sa'yo. Pero bakit po pagkas nakakausap niyo yung kapatid na sinasabi niya, bakit ayaw pa akong alisin yung pinsan ko? Ang laki-laki ng gastos niya sa akin, ganyan. Tapos pagka umalis na ako dito, babalik na ako sa totoo kong pamilya. Bakit ganun? Bakit pag may kailangan sila, ang bait-bait nila? Okay, ate. Bakit ganun? Okay. Ann? Ikwento mo sa akin yung the part of your life where, na naglayas ka. Naglayas po ako. Tapos po kung saan pong kaibigan ko ako napunta. Nagbarkada ka? Opo, pero buti na lang po yung naging barkada ko po makakayo. Okay. Gaano ka katagal lumayas? Hanggang ngayon po, ako na po gumagastos sa sarili ko. You see? Let's try to switch our trade places. And kung ikaw yung tita mo,
About Chico, ikaw yung nagpalaki. Mhm. Nalaman ng batang ito na ampon siya. Pero kung ikaw yung nagpalaki, alam mo sa sarili mo na mula nung 5 buwang gulang siya. Nag-aalaga kang bata ngayon, Ann? Opo. Mahirap mang mag-alaga? Opo. Nalagaan ka mula 5 taong gulang ka hanggang 14 years old ka, tama? Opo. Nai-imagine mo gano'ng kahirap yun? Lumaki ka naman, di ka naman pinatay, tama? Tama, mali? Tama po. One day, malalaman ng batang itong pinaghirapan kong itaguyod. Pagpuyatan gabi-gabi, padidehin, di ba, na hindi ko naman anak, pero minahal ko to. Na inampun ko siya, imbis na magpasalamat dahil inampun ko siya, lalayasan ako at malaki sa akin. Matutuwa ba ako sa'yo? Iba po yung tita ko ngayon sa nagpalaki sa akin. Yun, hindi, di ba umuwi ka kada weekend ka mo? Opo, sa tita ko po na kapatid na nagpalaki sa akin. Still, they are from the same family. Magkakapatid yun din. As a matter of fact, ikaw hindi ka mag-anak, but you were raised by them. And you are never gonna see the end of this. Hanggat di mo ni-embrace ate kung ano mabuti nangyari sa'yo. You can go on and complain, and the list will never stop. It will just keep on going on and on natin. But guess what? You are luckier. Far luckier than other girls your age. And you have to look at that. If you're waiting for somebody and to explain to you kung bakit ka pinaampon, maybe there's nobody to explain. Maybe wala namang kailangan mag-sorry because nobody did the crime to you. Maybe people during that time, especially mga tao in charge sa'yo, your mom and your dad, wala namang choice na iba. They've chosen, di ba? Ang pinili na, Chico, yung difficult choice. It's not easy, ate. Magpaampon ng anak. Never gonna be easy. But guess what? Feeling ko tama yung naging desisyon nila. You're okay. Have you tried saying thank you sa nagpalaki sa'yo? Have you tried going to them and saying thank you po? Opo. Well, they don't stop saying thank you. Don't stop saying thank you, ate. Hindi mo kayang suklian kung paano kanila at kung anong klaseng pagpapalaki binigay sa'yo. Kahit mag-complain ka dito, ate, na Papa Jack, feeling ko sorry, Chico, pero ayaw ko lang marinig kasi yung parang pinaplastic siya. Feeling ko nga, ikaw lang naman talaga naglalayo ng sarili mo sa kanila eh. Tingin ko lang naman. Baka naman hindi talaga. And you're 18. I'm sure you understand kung paano tayo, anong pinag-uusapan natin dito. We can never come up with anything better than this. We can only redirect, ate, yung energy mo towards looking at this, ate, from the brighter side, ate, rather than being sad about it. You're 18, ate, hindi ka na bata. And we are gonna talk to you like